behind me. Here, take this. Leslie, we're the fastest in Terabithia. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy, drama film na tinatawag na Bridge to Terabithia. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Gabriel Orredo, Emergen Tapa, Aznek Tagodo, Alin Joy Cadorome, Bernard Umapa and family from Batulete, DJ JR from Montalban Rizal, Darel Calido from Samar, Jorastafa Ray from Cebu City, Job Nohas from Bacolod City, Jonathan Torrejos from Masbate, Lovejoy Olaga from Iloilo City, Maruena Casasola from Ilagan Isabela, John Paul Canoy from Canada, Romel Beranya from Valenzuela, Ryan from Rizal, Sherwan Camino from Tondo, Manila, at Vince Alolor from Asian Pacboy ng Bohol. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Si Jesse Aarons ay nakatingin sa bintana habang paalis ang kanyang ama na si Jack. Sa labas, tumatakbo siya sa paligid ng kanilang bayan na Lord Creek. Pagbalik niya sa bahay, tinanggal niya ang kanyang luma at pudpud na sapatos bago pumasok para mag-almusal. Nakaupo ang buong pamilya sa hapagkainan, habang tahimik lang si Jesse at nakayuko habang nagtatalo ang kanyang mga magulang. Pagbaba niya para pumasok sa bus, napansin niyang nawawala ang kanyang sneakers. Sinabi ng kanyang nanay na itinapon niya ito dahil halos masira na. Naiinis si Jesse pero sinabi ng nanay niya na may isa pang pares ng sapatos na pwede niyang gamitin. Pagtingin niya, nakita niya na sapatos iyon ng babae. Dumating si Jack at napansin ang sapatos, pero nang sabihin niyang kailangan ni Jesse ng bago, hinayla siya ni Mary sa tabi at pinaalalahanan na wala silang pera para bumili. Tinanggap iyon ni Jack at sumang-ayon kay Mary bago umalis. Bago gawin ni Jesse ang kanyang mga gawain, kinuha niya ang marker at tinakpan ang mga pink na bahagi ng sapatos. Pagkatapos, pumunta siya sa greenhouse at inayos ang patubig. Nang dumating ang boss, tumakbo siya sa tubig para habulin ito at sakto niyang naabutan. Sa boss, binato siya ng sandwich ni Janice, at sa klase naman, sina Scott at Gary ay palaging inaasar siya para mapag-alitan ni Mrs. Myers. Dumating ang bagong estudyante, si Leslie Burke. Dahil wala nang bakanteng upuan, napilitan siyang umupo sa harap malapit kay Mrs. Myers. Nang mabuhos ang laman ng kanyang bag, nagtawanan ang buong klase. Nakatingin lang si Jesse kay Leslie habang nagtatawanan ang iba. Sa playground, gusto sanang pumasok ni Leslie sa banyo pero hinarang siya ni Janice at sinabing kailangan niyang magbayad ng $1. Sinubukan ni Leslie pero kalaunan ay sumuko rin. Sa field naman, naghahanda si Jesse para sa karera. Habang naghihintay, lumitaw si Leslie sa starting line. Pinapaalis siya ni Scott pero tinanong siya ni Jesse kung natatakot ba siyang matalo ni Leslie, kaya umatras si Scott. Nagsimula ang karera, unang lamang si Jesse, pero biglang humabol si Leslie at siya ang nanalo. Lumapit si Leslie para magpakilala, pero tinanggihan siya ni Jesse. Pag-uwi, nalaman ni Jesse na katabi lang pala nilang bahay ang tinitirhan ni Leslie. Nakipag-usap si Leslie kay May, ang nakababatang kapatid ni Jesse, bago sila maghiwalay. Tinawag siya ng ama ni Leslie, si Bill Burke, kung gusto niyang sumama sa bayan. Pagpasok ni Jesse sa kwarto, nakita niyang ginuhitan ni May ang kanyang notebook. Dahil dito, napag-alitan niya ito, kaya pumasok si Jack para tignan. Tinanong ni Jack kung kumusta ang karera, pero biglang sumabat si May at sinabing tinalo ng bagong babae ang lahat ng lalaki. Inutusan lang si Jesse na maglabas ng basura. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang mas malambing at mas mabait ang trato ng ama niya kay May, kaya nakaramdam siya ng selos. Kinabukasan, dumating si Edmund sa klase at binati ang mga estudyante. Masayang sinalubong siya ng lahat. Binigyan niya sila ng mga instrumentong tutugtugin. Napansin ni Leslie na nakatitig sa kanya si Jesse kaya tinukso niya ito. Gustong-gusto ng mga
estudyante ang masiglang ugali ni MS Edmonds. Sa bus pauwi, habang nagdo-drawing si Jessie, sumilip si Leslie mula sa upuan niya at pinanood siya. Napansin iyon ni Jessie kaya mabilis niyang sinara ang notebook pero tinanggap niya ang alok nitong chewing gum. Sa bahay, habang nanonood ng TV, nakita ni Jessie ang mga magulang niyang nag-aalala sa kanilang pinansyal na problema. Nang magtagpo ang tingin nila ng ama niya, agad niyang iniiwas ang mata. Sa eskwelahan, tinulak siya ni Scott at Gary habang naglalakad sila sa hallway, kaya muntik nang mahulog ang notebook ni Jessie pero nasalo ito ni Leslie. Tiningnan ni Leslie ang drawings at pinuri siya. Ngumiti si Jessie at natuwa sa papuri bago pumasok si Leslie sa klase. Sa klase, pinuri ni Mrs. Myers ang isang essay, at nang ibinunyag niyang kay Leslie pala iyon, pinabasa niya ito sa harap ng klase. Habang nagbabasa si Leslie, nakatitig si Jessie sa kanya, humahanga sa imahinasyon at saya sa bawat salitang binibigkas niya. Parang nakikita niya mismo ang mga eksenang sinasabi ni Leslie. Sa bus pauwi, pumunta si Leslie sa likod pero dumating si Janice. Sinabi ni May kay Jessie na tulungan si Leslie bago siya gulpihin ni Janice dahil sa upuan. Agad tumayo si Jessie at hinayla si Leslie palayo bago pa man magsimula ang gulo. Pagbaba nila, kumaway pa si Leslie kay Janice habang paalis ang bus. Binalaan siya ni Jessie na delikado ang ginagawa niya, pero ngumiti lang si Leslie at sinabing wala siyang pakialam. Tinanong niya si Jessie kung gusto nitong lumabas o makipaglaro, pero hindi agad ito sumagot. Nang sumabat si May at gustong sumama sa kanya, sinabi ni Jessie na hindi siya pwedeng sumama. Umalis si May na malungkot, kaya inalok ni Leslie na ibigay kay May ang mga luma niyang Barbie dolls, bagay na agad nagpasaya sa bata. Nagkarera si Jessie at Leslie sa bukid, tumatakbo silang dalawa papunta sa kagubatan. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga puno, nagkwentuhan sila ng matagal. Hindi nagtagal, napansin ni Leslie ang isang lubid na nakasabit sa ibabaw ng ilog. Sinabihan siya ni Jessie na huwag itong pagkatiwalaan pero hindi siya nakinig. Tumawid si Leslie sa ilog gamit ang lubid at bumalik nang walang problema. Dahil doon, nakumbinsi niya si Jessie na gawin din ito. Paulit-ulit silang tumawid sa ilog habang nagtatawanan. Pagkatapos ng ilang ulit, sinabi ni Leslie na kailangan nilang magkaroon ng isang lugar kung saan sila makakatakas mula sa mga mapang api at malupit sa mundo. Hindi maintindihan agad ni Jessie ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Leslie, paano kung may mahiwagang kaharian na tayong dalawa lang ang nakakaalam. Iminungkahi pa niya na ang lubid na iyon ang maging tanging daan papunta sa kaharian na iyon. Muli siyang tumawid at sinundan naman siya ni Jessie. Habang naglalakad sila sa gubat, nakita nila ang isang lumang sasakyan na inabandona. Doon nagsimulang buuin ni Leslie ang kwento ng kanilang mahiwagang kaharian, dahilan para malito si Jessie. Bigla siyang may napansin at sinabihan si Jessie na sumunod sa kanya. Habang naglalakad sila, tila may nakikita si Jessie na anino ng tao sa mga puno, hanggang sa madiskubre nila ang isang lumang bahay na nakatayo sa itaas ng mga puno. Akala ni Jessie, naglalaro lang si Leslie, parang imahinasyon lang lahat ito. Pero tiniyak ni Leslie na totoo ito para sa kanila. Tumayo siya at sumigaw sa kagubatan, kami ni na Jessie ay pinadala rito para maging malaya, at biglang umihip ang hangin. Nang sabihin ni Jessie na tsamba lang iyon, ngumiti si Leslie at sinabing maririnig niya mismo ang mga puno kung makikinig siya, at muling lumakas ang ihip ng hangin. Napatitig si Jessie sa gulat at paghanga. Simula noon, araw-araw silang magkasamang nag-aayos at nagtatayo ng kanilang tinatawag na kaharian gamit ang mga lumang gamit na nakita nila sa paligid ng gubat. Habang tumatagal, lalo silang nagiging magkaibigan. Isang araw sa eskwelahan, nakita nila si MS Edmonds na hirap magbuhat ng mga kahon papunta sa kotse. Sinabi ni Leslie na tulungan nila ito, pero sinabi ni Jessie na ayos lang si MS Edmonds. Paglingon niya, nakita niya sina Scott at Gary na paparating. Sa bus, nadulas si Janice at siya pa ang sinisi, kaya pinalabas siya ng driver ng bus. Nang makarating siya sa bahay, nadatnan niya si Leslie na naghihintay, puno ng tuyong ketchup sa katawan. Nagtawanan sila at pinapasok ito ni Jessie para makapaghugas bago makita ng mga magulang ni Leslie. Sa loob ng bahay, nakilala ni Leslie sina Mary at ang mga nakatatandang kapatid ni Jessie bago sila bumalik sa gubat. Habang nasa treehouse, nagkwentuhan sila tungkol sa mga magulang nila. Biglang may nahulog na mga pine cone mula sa itaas. Kinuha ito ni Jessie at inihagis palayo, tinawag niya itong mga granada. Nagtakbuhan silang parang totoong nasa digmaan hanggang lumitaw ang mga squirrel sa puno. Tinawag nila itong mga halimaw at pinangalanan, Scroogers, galing kay Scott. Habang patuloy silang nagkukunwaring nakikipaglaban, tinanong ni Leslie si Jessie kung talagang nakikita niya rin ba ang mga nakikita niya, at sumagot si Jessie ng, oo, habang ipinapakita ang mga nilalang na ginawa nila sa imahinasyon. Pagkatapos nilang talunin ang mga Scroogers, tinawag siya ni Leslie para
sila umakyat sa puno at tignan ang kanilang kaharian, Terabithia. Ilang araw ang lumipas, nagdodrawing si Jessie hanggang binuksan ang kurtina at lumabas ang kanyang pamilya, sabay kanta ng Happy Birthday. Masaya niyang tinanggap ang regalo, pero naputol ang saya nang sabihin ni May na may pumasok sa greenhouse. Tinulungan siya ni Jack maglinis, pero nang magtanong si Jessie kung may maitutulong pa siya, basta lang siyang tinanggihan ng ama kaya medyo nalungkot siya. Sa bus kinabukasan, binigyan siya ni Leslie ng regalo, isang art set. Nang makita ito ni May, tinukso silang dalawa at sinabing, magjowa daw sila. Sa klase, nagpa siya si Jessie na tulungan si Ms. Edmund sa halip na patulan ang mga bully. Na sina Scott at Gary habang nakikita silang magkasabay ni Ms. Edmonds. Sa Terabithia, gumuhit si Jessie ng mapa ng kanilang kaharian habang gumagawa naman si Leslie ng kanyang trono. Habang naglalakad sila, may punong biglang bumagsak at muntik ng tamaan ang treehouse. Sabi ni Leslie, isang troll ang nagtulak nito. Tumakbo silang dalawa at sinundan ang bakas ng troll. Inihayag ni Leslie na sila ang mga tagapamahala ng Terabithia at wala silang kinatatakutan. Makalipas ang ilang araw, tinanong ni Leslie kung pupunta pa ba sila para patayin ang troll, pero tinanggihan siya ni Jessie at sinabihang lumabas siya sa kanyang mga pantasya. Sa tanghalian, ipinagyabang ni May na may dalang matamis na pagkain. Sinubukan siyang pigilan ni Jessie, at makalipas ang ilang sandali, lumapit si May na umiiyak dahil ninakaw ni Janice ang pagkain niya. Sinabi ni Leslie na kailangan nilang pabagsakin si Janice, at nagsimula siyang mangumbinsi ng mga bata para mag-alsa. Pinatigil sila ni Jessie, takot na baka mapatalsik siya, pero nangako si Leslie na babawi sila sa ibang paraan. Kinabukasan, binigyan ni Jessie si Leslie ng isang papel na may drawing na nagsasabing, bukas na ang troll hunting season. Pagkatapos ng klase, tumakbo si Leslie papunta sa gubat at nadatnan si Jessie na may dalang aso. Inabot niya ito bilang regalo. Niyakap siya ni Leslie sa tuwa, at sabay silang tumakbo sa kagubatan kasama ang aso. Sa kanilang imahinasyon, tinulungan sila ng aso para talunin ang troll sa pamamagitan ng pagtiklang dito. Pagbalik nila sa treehouse, nagplano sila ng paraan para gantihan si Janice, sa pamamagitan ng isang peking love letter na galing daw sa isang sikat na lalaki sa eskwela. Pumasok si Jessie sa classroom, sinaksik ang sulat sa desk ni Janice, at halos mahuli pa. Nakasulat doon na, maganda ka, at nagyayang magkasabay umuwi sa bus. Habang nagmamasid sila, nakita nilang naghihintay si Janice sa labas, umaasang darating ang lalaki. Sa likod ng bus, pinag-uusapan siya ng mga kaklase. Nilapitan ni Janice si Willard at sinabing nakareserba na siya ng upuan para dito, pero hindi alam ni Willard ang sinasabi niya. Pinagtawanan siya ng buong bus habang naiwan siyang napahiya. Tumingin si May kina Jessie at Leslie at tinanong kung sila ang may gawa. Tumanggaw silang dalawa. Pag-uwi, handa na sana silang pumunta sa gubat pero nakita ni Leslie ang kanyang mga magulang na abala sa trabaho. Tinawag siya ni Bill at sinabing tapos na nilang isulat ang kanilang libro. Masayang lumapit si Leslie at hinayla si Jessie papunta sa bahay nila. Ipinakilala niya ito sa mga magulang niya. Habang nandoon, nag-enjoy si Jessie kasama ang pamilya Burke. Pinuri siya ng mga ito dahil sa kanyang galing sa pagbuhit at sa loob-loob niya, sana ganoon din ang trato ng sarili niyang pamilya sa kanya. Sa eskwelahan kinabukasan, sinipan ni Scott at Gary si Jessie hanggang sa matamba ito. Napansin ni Miss Edmonds ang mga drawing ni Jessie at sinabi niyang may talento ito. Pinayuhan pa siya na huwag pansinin ang mga bully. Tumakbo si Leslie papunta kay Jessie at sinabing umiiyak daw si Janice sa banyo. Sinabi ni Jessie na kausapin niya ito. Pagbalik nila sa gubat, ikinwento ni Leslie na sinaktan daw si Janice ng tatay niya at alam iyon ng buong 8th grade. Sabi pa ni Leslie, binigyan siya ni Janice ng payo, kung tanungin daw siya tungkol sa nangyari, magpanggap lang siyang walang alam. Habang bumubuhos ang ulan, nagpa siya silang umuwi at pagplanuhan kung kailan babalik sa gubat. Pero abala si Jessie sa mga gawaing bahay at simbahan kaya ilang araw siyang hindi makakapunta. Tinanong ni Leslie kung pwede siyang sumama sa simbahan, pumayag si Jessie. Nagpunta sila sa simbahan ng magkasama, at habang pauwi, nahuli ni Leslie ang sinag ng araw bago sila tuluyang umuwi. Pagdating sa bahay, tinawag ni Jack si Jessie para tulungan siyang kunin ang drill sa greenhouse. Kinuha ni Jessie ang susi, pumasok, at kinuha ang drill, pero nakalimutan niyang ibalik ang mga susi. Kinagabihan, ginaisang siya ni Jack at tinanong kung saan niya naiwan ang mga susi. Naghanap si Jessie kung saan-saan pero hindi niya makita. Kinabukasan sa bus, nalaman niya kay May na kinuha daw niya ang mga susi at ibinigay kay Leslie para gamitin sa pagbuo ng isang bagay para sa Terabithia. Pagkatapos ng klase, tumakbo sila ni Leslie papunta sa Terabithia para kunin ang mga susi. Sa daan, bigla silang inatake ng mga halimaw ng mga Dark Masters. Naglaban sila hanggang makuha ang susi. Habang papunta sa treehouse, palapit ng palapit ang
mga halimaw pero biglang dumating ang mga sundalong dragonfly para iligtas sila. Umakyat si Jessie sa treehouse at kinuha ang mga susi pero nadulas siya at muntik nang mahulog, sinagip siya ng troll ni Janus. Nagsimulang umulan kaya tumakbo silang pauwi. Bago sila maghiwalay, ngumiti lang si Jessie habang pinagmamasdan si Leslie. Kinabukasan, tinawagan si Jessie ni Miss Edmonds at inimbitahan siya sa art museum sa syudad dahil may extra tickets daw ito. Tuwang-tuwa si Jessie at tinanong ang kanyang ina kung pwede siyang sumama. Wala sa mood ang ina kaya basta na lang siyang pumayag kahit hindi gaanong nakikinig. Pumunta si Jessie sa syudad kasama si Miss Edmonds at unang beses niyang makakita ng totoong art museum. Pag-uwi niya, nagulat siya nang biglang nagpanik ang mga magulang niya. Nagtanong siya kung bakit at doon niya nalaman na patay na si Leslie. Ayon sa kanila, pumunta raw si Leslie mag-isa sa gubat pero naputol ang lubid at nahulog siya sa ilog, nalunod siya. Hindi makapaniwala si Jessie, tumakbo siya papunta sa bahay ni Leslie at nakita niya ang mga police car. Bumalik siya sa kwarto niya at matagal lang tinitigan ang drawing ni Leslie sa kanyang notebook. Kinabukasan, sinabi ni na Mary at Jack na pupunta sila sa bahay ng mga Burke para magbigay galang. Hindi agad maintindihan ni Jessie kung bakit pilit niyang itinatanggi ang katotohanan. Kinausap siya ni Bill at sinabing si Jessie raw ang naging pinakamatalik na kaibigan ni Leslie at mahal na mahal daw siya nito. Habang palabas si Jessie, nakasalubong niya si Miss Edmonds. Sinabi niya rito na sa susunod daw nilang lakad, isasama na rin nila si Leslie dahil siguradong magugustuhan din niya iyon. Sa eskwela, sinabi ni Scott na si Jessie na ngayon ang pinakamabilis tumakbo sa klase. Pinatawag siya ni Mrs. Myers at pinaalis saglit sa classroom. Kinausap siya nito at ikinwento na noong namatay ang asawa niya, sinabi raw ng lahat na huwag siyang umiyak pero hindi naman talaga nakakalimot ang puso. Sinabi niya kay Jessie na espesyal si Leslie at kung ganoon siya kalungkot, hindi niya maisip kung gaano pa kalalim ang sakit ni Jessie. Tahimik lang si Jessie buong araw, parang wala sa sarili. Sa hallway, tinulak siya ni Scott pero nakita ito ni Janus. Kinagabihan sa bus, nakita niyang may dugo sa ilong si Scott at tumabi sa kanya si Janus sabay bati ng, "Hi." Pagbaba niya sa bus, napatingin siya sa likod, umaasang bababa rin si Leslie pero wala na siya. Bumalik si Jessie sa ilog at nakita niyang naputol na ang lubid at bumagsak ang isang puno. Tumawid siya sa kabilang pampang at tinawag si Leslie. Habang papasok siya sa gubat, narinig niyang may tumatawag sa kanya. Tumakbo siya, inakalang si Leslie iyon pero nakita niyang si May pala ang nakasabit sa puno sa ibabaw ng ilog, halos mahulog. Agad siyang tumulong kay May at nailigtas ito. Sinabihan niya itong umuwi na, pero nang sinubukan ni May siyang sundan, itinulak niya ito palayo. Umiiyak na tumakbo si May pauwi at lumapit sa kanilang ama. Bumalik si Jessie sa treehouse, kinuha ang kanyang mga watercolor at itinapon ang laman nito sa ilog. Narinig niya ang tunog ng mga kampanilya sa hangin, at may nakita siyang aninong papalapit. Tumakbo siya pero nadulas, at nang akala niyang halimaw iyon, si Jack pala. Niyakap siya ng ama, at doon tuluyang bumigay si Jessie sa iyak. Sinabi ni Jessie na kasalanan niya ang nangyari, pero sagot ni Jack, "Hindi mo kasalanan yun, anak." Sinabi niya kay Jessie na alalahanin niya ang mga alaala at ang mga bagay na iniwan ni Leslie, dahil doon siya mananatiling buhay. Sinubukan ni Jessie na humingi ng tawad kay May, pero tinalikuran siya nito. Alam niyang kailangan niyang itama ang lahat. Pumunta siya sa ilog at gumawa ng munting alaala para kay Leslie. Doon niya naisip kung paano niya tunay na maipaparangalan ang kanyang kaibigan. Tumakbo siya papunta sa bahay ng mga Burke at hinabol ang truck ni Bill. Tinawag niya ito at nagtanong kung pwede niyang gamitin ang ilang kahoy mula sa bakuran. Pumayag si Bill at sinabing dapat niyang ibigay kay Jessie ang aso ni Leslie, pero hindi raw niya kayang ipamigay. Ngumiti si Jessie at sinabing gusto ni Leslie na samahan pa rin ni Bill ang aso, dahil iyon ang gusto niyang mangyari. Pagbalik sa bahay, nagsimula si Jessie sa pagbitbit ng mga kahoy papunta sa gubat. Doon siya naglalagari, nagpukpok, at nag-drill. Matapos iyon, pininturahan niya ang isang kalasag at mabilis na umuwi para kunin si May. Pinilit niyang sumama ito sa kanya, at pagdating nila sa gubat, ipinakita niya ang tulay na ginawa niya, isang matibay na tulay papunta sa Terabithia. Isinuot niya kay May ang isang koro ng gawa sa mga sanga at ipinakilala sa kanya ang mundong ginawa nila ni Leslie. Habang naglalakad sila, nakita ni May sa kanyang imahinasyon ang kaharian, ang mga nilalang, at ang mga Terabithian. Lumapit ang troll at iniabot ang korona kay Jessie habang nagpalakpakan ang mga nilalang, sabay sigaw ng mga tao ng Terabithia sa kanilang bagong hari at prinsesa. Ang Bridge to Terabithia ay ipinalabas noong 2007 sa ilalim ng Walt Disney. Pinagbidahan ito ni Josh Hutcherson at Anna Sophia Robb. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below.
And as always, thank you for watching.